Breaking news mga kaibigan, pinangungunahan ko na po kayo. Kung kayo po ay anti-Duterte, huwag na po ninyong panuorin ang video na ito dahil maiinis lamang po kayo at baka i-bash pa po ninyo ako. Alright, so isa lamang po ang nakikita ko dito. ICC will not going and will not allow anyone to destroy their credibility and integrity as a court of last resort. Nung napanood natin ang preliminary hearing nang binasa po ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte, malinaw po na binanggit ng ICC that there are only 19 cases of EJK victims ang kanilang naitala noong mayor pa po si dating Pangulong Duterte. And there are 23 cases nung siya po ay naging Pangulo. Sa makatwid, there are only 43 cases lamang po ang sinasabing extrajudicial killing victims. No? Ang malupit pa nito mga kaibigan, itong 43 na ito ay wala po silang matibay na ebidensya. Mga alleged victim pa lamang po ang mga ito. Alleged victims, no? Mga akusasyon pa lamang. So, hindi pa po sila sigurado kung ang 43 cases na kanilang iniimbestigahan ay totoo nga na mga biktima ng extrajudicial killings. 'Di ba? At pangalawa, itong alleged victims na ito ay hindi po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang perpetrator o yung talagang mayroong kagagawan sa pagkamatay ng mga biktima na ito. Kaya nakasulat po doon sa ICC report, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay co-perpetrator lamang. Ibig sabihin, mayroong isang tao sa likod ng mga 43 victims na ito. Okay? So, ganito po ang sitwasyon. Okay? Ikinakalat po kasi ni Atty. Cristina Conti, Atty. Joel Ruiz Butuyan at iba pang mga taga-suporta at taga-sunod po nila that there are more than 30,000 victims of EJKs. Kaya nga, ang ikinaso nila kay dating Pangulong Duterte is crime against humanity. No? So, more than 30,000 victims yung kailangan po nilang gawan ng paraan para patunayan sa ICC. Okay? Kung napanood po ninyo ang naging pahayag ni Atty. Salvador Panelo, ang sabi po niya, tinanong niya si Maria Ressa, yung may-ari po ng Rappler, saan mo nakuha, saan mo napulot, saan mo nalaman na mayroong 30,000 victims of EJKs? Ang sagot po ni Maria Ressa, ito po ay nabasa ko sa isang broadsheets. Ngayon, nang mabasa ko ito na mayroong 30,000 ngang biktima ng EJK, ang ginawa, ibinalita niya ito sa Rappler. Dahil ang Rappler ay kilala bilang isang opposition mainstream media, madaling kumalat sa publiko hanggang sa ibang bansa. So ikinalat ni Maria Ressa, may 30,000 biktima ng extrajudicial killing. Dahil nga po, ito na po ang naging bukang bibig. Ito na po ang nababasa ng marami. Ito na po ang nakikita ng marami at naririnig sa mga kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang akala ngayon ng mga Pilipino ay 30,000 nga ang biktima ng extrajudicial killing. Ganyan po kumalat ang isang katotohanan na dahil naging bukang bibig na po ito ng marami, parang naging totoo nga na 30,000 nga ang biktima. Okay? At ito rin po ang ikinakalat ni na Atty. Cristina Conti. In fact, noong Pangulo pa po si dating Pangulong Duterte, mayroon na pong abogado na nagpunta sa ICC, hindi ba? Si Atty. Sabio. Ngayon, after few years, ay nag-retract
si Attorney Sabio at binawi niya yung kanyang mga sinabi, binawi niya yung kanyang mga reklamo sa ICC. Sinabi niya po yan sa kanyang video. Tinanong pa nga siya, paano kami maniniwala? Gayong isa ka sa nagpunta sa ICC para kasuhan si dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, wala akong magagawa pero ito ang katotohanan. In fact, may utang pa nga sa akin si Antonio Trillanes. Dahil kailangan niyang bayaran yung serbisyo ni Attorney Sabio para mapalabas lamang na kriminal talaga itong si dating Pangulong Duterte. Yan, panoorin niyo rin po yung naging statement ni Attorney Sabio bago siya, ito, yung basta nung lately na lang po yun, napanood ninyo yun. I-research ninyo yung statement ni Attorney Sabio kung paano siya kinausap ni Antonio Trillanes, no? Para idiin si dating Pangulong Duterte. Okay, so ito na nga mga kaibigan. Tila pumapanig nga, no, ang mundo at ang prosecution na rin sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay breaking news talaga, promise. Dapat po ang deadline dapat po ang deadline para makapagpresenta ng mga bilang ng biktima ay nitong June. Pero nahihirapan na po ang prosecution na maghanap ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Kaya ni-request po nila na hanggang July 1. Hanggang July 1 po. Nakiusap sila sa ICC, nabigyan pa sila ng pagkakataon na maghanap ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, itong sina Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Ruiz Butuyan, tahimik na. Tahimik na sila, di ba? Hindi na sila napapanood, hindi na sila naririnig, hindi na natin sila nakikita nagpapahayag o nagpapa-interview. Bakit? Simula po yan noong binisto po sila ni Attorney Nicholas Kaufman. Kasi ganito yung nangyari. Itong si Cristina Conti at Attorney Joel Ruiz Butuyan, yung ang lakas ng loob na magsabi na ICC Assistant Counsel sila. Ayan. So, ikinalat po nila sa social media, sa mainstream media kapag nai-interview sila, sabi nila, sobra naman itong si Attorney Nicholas Kaufman. Parang hindi naman tama yung kanyang hiniling na hihigpitan yung mga requirements para sa mga biktima na nagnanais mag-participate sa kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Saan ka naman nakakita na hihingan mo ng passport yung mga biktima? Pang mayaman lamang ang passport. Diba? Sabi ni Atty. Cristina Conti yan. Panoorin nyo yan. I-research nyo na yan. So, hindi po tama na hingan po ng passport itong mga kawawang biktima dahil sila po ay kawawa. Mahihirap lamang po sila na naghahangad ng katarungan. Kaya nais po nilang isalaysay, nais nilang maging bahagi ng paglilitis laban kay Duterte. Bakit sila hihigpitan? Bakit kinakailangang magpresenta sila ng passport, national ID at iba pang mga ID? Sila na nga yung biktima. Diba? Ngayon, sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, sinungaling itong si Joel Ruiz Butuyan at si Cristina Conti. Mga abogado pa naman itong mga ito. Si Joel Ruiz Butuyan ay isa sa mga Pilipino na accredited ICC lawyer. No, isa po siya. So sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, sinungaling, hindi ako nagre-request ng ganyan sa ICC. Karapatan yan ng mga biktima. Kung talagang sila ay biktima, malaya silang magpunta dito sa ICC, sabihin yung kanilang karanasan bilang mga biktima ng extrajudicial killing. Bakit ko sila hihigpitan? Karapatan nila yun. So,
Dahil nga doon, sabi pa po ni Attorney Nicholas Kaufman, sobra naman itong dalawang abogadong ito. Ang katotohanan niyan, hindi pa po sila tinatanggap ng ICC. Hindi pa po nire-recognize ng International Criminal Court itong dalawang abogadong ito. Kaya kahit magdadadaldal po sila, magdadadakdak po sila at kung ano-ano po ang sabihin nila sa mainstream media, sa mga interviews nila, sa social media nila, these two lawyers are not even part of the prosecution. Hindi po itong mga abogadong ito ang magtatanggol sa mga sinasabing biktima ng extrajudicial killing. So, ano po ang mga magiging epekto nito? Biruin mo, maghahanap sila ng mga biktima ng extrajudicial killing, magtatanim sila ng mga extrajudicial killing victims, yung tanim biktima, isasama nila yung mga kagaya po ng kaso ni Aling Sheila, isasama nila yung mga kaso kagaya po ni Tungonan, no? Tangunan ba yun? Kasama po yung biktima na buhay pa pala, nasa ibang bansa lamang at nagtatrabaho. So in short, itong mga abogadong ito, no, ay naghahanap ng mga biktima, mga namatay di umano, pero hindi pala biktima ng EJK. Sila ay yung iba 2024 po namatay. Yung iba 2023. Sino po ang Pangulo? Si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, kung hindi ka biktima at ikaw ay nagpabayad lamang, halimbawa si Aling Sheila, very obvious yung kay Aling Sheila kasi pinatunayan ng ano ba yun, yung Zara ba yun? Funeral Services. O, di ba? Na namatay lang nitong 2023 something itong si anak ni Aling Sheila. Tapos yung kapitbahay ni Aling Sheila, sabi niya, hindi naman namatay yan ng panahon ni Duterte. Ngayon lamang po namatay yan. Di ba? So yung mga ganun na tanim biktima, isipin po ninyo ang magiging impact niyan. Pupunta kayo sa ICC, pupunta kayo sa The Hague, haharap kayo sa mga judges, tapos hindi pala kayo ipagtatanggol ni na Attorney Cristina Conti at Attorney Joel Ruiz Butuyan. Sino yung magtatanggol sa inyo doon? Sige nga, sino yung magtatanggol sa inyo doon? Kaya nga, after po na inilabas ni Attorney Nicholas Kaufman itong katotohanan na ito na hindi pa po sila accredited at nire-recognize ng ICC, tumahimik sila bigla, di ba? Tumahimik po sila bigla dahil natakot po sila na sila po ang balikan ng ICC. Ngayon, dahil si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nandun na po sa ICC. So, kailangang gawin po ng ICC ang lahat para hindi masira yung kanilang credibility at integrity. Diba? So, binigyan nila ng pagkakataon ang prosecution na maghanap pa ng mga ebidensya. So, ngayon, nagkakandara pa itong prosecution na maghanap ng mga ebidensya. Basahin nyo yan. In-extend po ng ICC yung paghingi nila ng ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi nila papayagan na kasinungalingan lang pala yung 30,000 na yan. Kasi sila po yung mapapahiya. No? Sila po yung mapapahiya. Kaya, as much as possible, pagbibigyan nila yung prosecution na nagkakandara pa na ngayon
So, to cut the story, humiling po yung prosecution team. Bigyan pa sila ng pagkakataon para maghanap ng ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. So, syempre, para hindi mapahiya yung ICC, approve kaagad. Kaya, July 1 po. Okay? July 1. Okay? July 1 yung pangalawa. Okay. Ito po ang good news. Okay, ito po yung good news, guys. Ano ba nga petsa ngayon? 22. May 22, 2024. Ngayon po, malalaman natin. Ngayong araw. Yan, ngayong araw ha. Ngayong araw, May 22. Malalaman natin ang paunang desisyon ng ICC kung itutuloy ba ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po sila magde-decide at susuriin kung mayroon ngang malaking ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Alright? So, yun po yung waiting natin ngayong araw, May 22, 2025. Okay, so nagkakandara pa na po itong prosecution dahil hanggang July 1 po yung hiniling nilang deadline para magpresenta ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Dagdag pa po, no? Dagdag pa doon sa kanilang problema. Nag-resign po pansamantala yung ICC prosecutor, no, na si Karim Khan sa kadahilan ng ito po ay humaharap, no, sa isang kaso. Di ba? Manyakol pala itong si Karim Khan. So, siyempre, para hindi rin po masira yung kanyang credibility, nag-resign na lamang po siya temporarily. Dahil wala rin naman po siyang magagawa. Hindi na po niya mabuksan yung kanyang account. Yung access account po niya sa ICC, hindi na po niya mabuksan. And then yung bank account din po niya, hindi na rin daw niya mabuksan. And it's because of the US sanctions sa ICC. And ito pa po yung pinakang latest din, no? Ay winidraw na po ng United States of America yung software na ginagamit ng ICC. So, kung magkakaroon po ng trial, ano kayang software ang gagamitin nila? Alam naman po natin, ang computer, Amerikano, ang nagpapatakbo ng softwares. Yung translator, ano pa? Windows, di ba? Ang daming pong software ang Amerika. So, winidraw po, kasama po yon sa sanctions na ibinigay ng US sa ICC. So, walang choice si Karim Khan kundi bumaba muna pansamantala bilang head prosecutors ng ICC. Tapos, eto pa. Pinapadisqualify itong dalawang ICC judge dahil 2020 pa ang ingay-ingay na nila sa social media. Nagpapa-interview na sila sa social media at maging sa mga mainstream media. Sinasabi nila na kahit hindi na miyembro ang Pilipinas ay may karapatan pa rin ang ICC. Ngayon, nalalagay sila sa alanganin dahil meron na kaagad silang desisyon about the jurisdiction of the ICC over the country, Philippines. Wala na nga, di ba? Umalis na nga tayo sa ICC, hindi na tayo miyembro. Kaya, ito po ang sagot ng presidente ng ICC. Sagutin ninyo yung motion ni Attorney Nicholas Kaufman within 10 days. Okay, kaya maraming salamat, no? Kaya Judge Tomoko Akane ng ICC.